of James, chapter 5, beginning verse 19 to 20. Santiago, Kabanata 5, talata 11 hanggang 20. Kung nakita na, pwede ba tayong tumayo? Bilang paggalang sa salita ng Diyos, basahin ko sa Magandang Balita Biblia. Itong pagkasabi. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas, at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo, sino mang makakapagpabalik sa isang makasalanan tungo sa wastong pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nakakapawi ng maraming kasalanan. So, saglit tayo manalangin. Lord, dalangin namin ang Santong Espiritu ang kumilos sa amin, manguna sa amin. Dalangin namin na bigyan niyo po kami ng wisdom na nagbumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede tayo makupo. Salamat sa bawat isa. Pero, before we continue, siguro allow me to read this text sa English translation, sa NASB, or sa New American Standard Bible. Ito pagkasabi. My brethren, if anyone among you strays from the truth, and the one turns him back, let him know that he who turns a sinner from the error of his ways away will save his soul from death and will cover a multitude of sins. So, sa ating aralin, sa ating pag-aaral ng Santiago, so ilang beses inulit natin sa book na ito na ang main intention ni James ay masala ang mga tao sa church. Kung sila ba talaga ay totoong mananampalataya. Kaya nga, mapapansin nyo na paulit-ulit na ang title ng ating aralin ay puro may test, di ba? Test of obedience, test of tongue. Kasi, ito ang intention ni ito ang intention ni James. Makita natin kung ang isang tao sa loob ng iglesia o sa loob ng church ay totoo talagang mananampalataya. Kasi hindi lahat na nag-church ay Kristiyano. Akala kasi natin kapag nakaisa, dalawang attend ka na sa isang Christian o evangelical church, automatic Christian ka na. Ang church attendance ay hindi mabigat na dahilan para masabi ng isang tao na siya ay mananampalataya na. Pagkat mahalaga ang church attendance, mahalaga talaga ang pag-attend sa church. Masasabi mo na totoong mananampalataya kasi uma-attend ng church, pero hindi 100% assurance o basihan na nasa church o naka-attend ka na sa isang church ay Kristiyano ka na. Alam niyo po ba, ang mabigat na patunay na ang isang tao ay mananampalataya ay ang kanyang paniniwala sa gospel at ang pagbabagong buhay niya dahil din sa gospel. Again, ang mabigat na patunay na ang isang tao ay totoong Kristiyano ay dahil sa kanyang paniniwala sa gospel at kung paano binago ng gospel yung kanyang buhay. Yun ang mabigat na rason. Pero hindi porkit uma-attend tayo sa church ay Kristiyano tayo. No, hindi. Ang mabigat na rason para masabi natin na isang tao ay Kristiyano kung siya ay nananalig sa gospel ng ating Panginoong Jesucristo at binagong buhay o meron siyang binagong buhay dulot ng gospel. Kaya nga, kahit nasa loob ng church, dapat every week naririnig natin ang gospel. Every Sunday sa church, naririnig natin ang gospel. Sa ganon,
ang mga hindi mananampalataya sa loob ng iglesia ay makapakinig ng gospel at manampalataya sila. Yung mga mananampalataya naman sa loob ng iglesia, kapag narinig nila ang gospel, mas titibay yung kanilang pananampalataya at mas mababago yung kanilang buhay kasi sa lingguhang pakikinig nila ng gospel. Iyon ang advantage sa palagiang pagtuturo ng gospel. Dahil hindi naman talaga lahat ng nasa church ay totoo naman talagang mananampalataya. Kaya nga dito sa liham ni James, binibigyan niya ng distinction. Sa ganon, malaman natin kung sino ang mga mananampalataya sa loob ng church. Kaya nga, again, yung title natin puro, di ba, test. Test. Kapag hindi nakapasa sa test, ibig sabihin, ito kaya siya mananampalataya. Malamang sa malamang, hindi siya totoong mananampalataya. Kaya napakaganda ng aralin itong Book of James. By the way, ang title natin sa oras na ito ay The Test of Faith. Test of Faith. So, may mga tao nga na nagsasabi na sila ay Kristiyano at sasabihin pa nila, Kristiyano ko. At sa ganitong araw, ako ay nanampalataya, tinanggap ko si Kristo. May mga date pa yun. Tapos sabi naman ng ilan, may time na kaya ako nasabi na Kristiyano ko kasi nag-pray ako ng isang panalangin or sinner's prayer. Kaya Kristiyano na ako. Yun ba ang pagiging Kristiyano? Hindi porkit ikaw ay nag-pray ng kung tawagin ay sinner's prayer, automatic Christian ka na. Hindi yun parang magic word. Na pag binanggit mo to, inulit mo to, Kristiyano ka na. O hindi. Yeah, sabihin na natin tinanggap si Kristo, pero ito, kamusta naman yung buhay mo? Sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, pero again, ang question natin, kamusta yung buhay mo? Yung buhay mo ba pang Kristiyano? Kaya nga, pasadahan natin yung mga naging topic natin last time, di ba? Kamusta ka ba kapag dumadanas ka ng suffering? Di ba yun yung una nating pangalawa nating lesson? Makikita natin sa James chapter 1 verse 2 to 12. Kamusta ka ba kapag dumadanas ng kahirapan? Kapag dumadanas ka ba ng struggle, kamusta yung attitude mo? Galit ka na ba sa mundo? Nagtatampo ka na ba sa Diyos? Kapag dumadanas ka ng problema, pag may suffering na na-experience mo, sabihin mo, Lord, bakit pa ako karoon ng ganitong problema? Hindi ako karapat-dapat dito. Gano'n ka ba mag-isip? Sunod, kamusta? Kamusta ka kapag ikaw ay dumadanas ng mga temptation? Diba, last time, pinag-aralan natin the test of temptation. Makita natin sa chapter 1, verse 13 to 18. Kapag dumadanas ka ba ng temptation, sinisisi mo ba si God? Yung iba kasi sinasabi, kaya naman kasi ako naging ganito, kaya ako nagkasala kasi dahil kay God. Sunod, kamusta ang iyong pagtugon sa salita ng Diyos? Makita natin sa chapter 1, verse 19 to 27. Kapag narinig mo ba ang salita ng Diyos, sinusunod mo ba? O kapag nakarinig ka ng Word of God, wala lang. Kung ikaw ay totoong mananampalataya, kapag nakarinig ka ng gospel, kapag narinig mo ang Word of God, susunod at susunod ka sa salita ng Diyos. Yun na totoong mananampalataya. Sunod, kamusta ang pag-ibig mo sa lahat ng mananampalataya? Baka meron kang favoritism. Ito yung inaral natin sa chapter 2, verse 1 to 13. Diba sabi doon? Baka sinasabi mo sa mayaman, mayaman, dito ka po sa maganda. Kapag mahirap, tumayo ka lang.
Kamusta ang pag-ibig mo sa lahat ng tao? Tama ba yung pagtrato mo sa mga tao? Sa mga nananampalataya? Sunod, kamusta ang pananampalataya mo? Yung pananampalataya mo ba ay nagbubunga ng gawa o wala? Baka patay yung pananampalataya mo. Yun ang pinag-aralan natin sa chapter 2, verse 14 to 26. And also, kamusta ang iyong pananalita? Test of tongue. Kamusta ang iyong dila? Tuwing ikaw ba ay nagsasalita, may nabibless ba? O kapag ikaw ay may sinasabi, lahat ng tao naiinis. Makita natin sa chapter 3, verse 1 to 12. And also, kamusta ang iyong wisdom? Ang wisdom mo ba godly? Yung lagi mo bang iniisip? Yung laging thought mo ba ay mainam? Makita natin yun sa chapter 3, verse 13 to 18. Kamusta ang iyong desire, ang iyong nasa? Pinag-aralan natin yun, di ba? Ang lahat ng cause, ang pinaka-root cause ng lahat ng kaguluhan, walang iba kundi ang desire. Lust. Kamusta ang iyong lust? Nakita natin sa chapter 4, verse 1 to 12. And also, kamusta ang iyong mga plano? Test of plan. Ang plano ba ay naayon sa kalooban ng Diyos? Di ba, meron kasi nagmamataas, sabihin nila, pupunta kami sa ganitong lugar. Pero sabi ni Lord, ba, dapat hindi ganun. Ano sabi ng salita ng Diyos? Dapat kung ikaw may plano, sabihin mo, kung kalooban ng Diyos. Hindi sasabihin mo na, sa ganitong panahon, punta kami sa ganitong lugar, at sa ganitong panahon, at sa ganitong lugar, itong gagawin namin. Sigurado ko ba, nabuhay ka pa bukas? Kamusta naman din ang iyong tingin sa salapi? Diba nakita natin yan sa chapter 5, verse 1 to 6? Ginagawa mo bang Diyos ang salapi? Love na love mo ba ang salapi? Baka mas mahal mo pa ang salapi kaysa kay Lord. Kamusta ang iyong paghihintay sa Panginoon? Habang naghihintay ka ba, naglilingkod ka sa Diyos? O excited ka ba na hintayin ang Panginoon o wala kang concern? Kung dumating ang Panginoon o hindi. Kasi kung hindi ka naghihintay sa Panginoon, malamang sa malamang, hindi ka ligtas. Kasi hindi ka excited sa pagdating ng muling pagdating ng Panginoon. And then pinag-aralan natin sa chapter 5, verse 12, yung contentment. Sa mga bagay ba na meron ka, masaya ka ba? O laging kino-compare mo yung sarili mo sa iba? Bakit kaya siya may ganito, ako wala? Bakit may ganyan din ako? Hindi ka ba masaya sa mga gamit na meron ka o sa mga bagay na meron ka? Bilang isang mananampalataya, dapat meron tayong kakontentuhan. And then, last Sunday, inaral natin, kamusta naman ang iyong panalangin sa Panginoon? Nagpe-pray ka ba? Yes, kung nagpe-pray ka, kamusta ang iyong panalangin? Gaano ka-intimate ang iyong panalangin? And then last, dito tayo sa ating talata. Kamusta ang ating pananampalataya? Ito yung ating pag-aaralan. Dito sa verse 19 to 20. At ito na yung pinaka-last sa aklat na ito. Kaya again, kamusta ang iyong pananampalataya? Nananampalataya ka pa ba? O baka nalihis ka na sa iyong pananampalataya? At kung may isang tao na nalihis sa pananampalataya, ano yung gagawin natin sa kanila? Papabayaan lang ba natin sila? Kung alam natin na ang ilang mananampalataya ay nalilihis na ng landas at lumilihis na sa kanilang pananampalataya, anong gagawin natin sa kanila? Kakainisan ba natin sila? Anong sabi ng talata? Gawin natin yung ating makakaya upang sila ay tulungan na makabalik sa pananampalataya. Pabasahin ko, papasadahan ko ha. In verse 19 to 20. Sabi doon, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi,
Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan tungo sa wasong pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nakakapawi ng maraming kasalanan. Ano yung dapat natin gawin? Kapag meron tayong kakilala, meron tayong kaibigan na medyo nalilis ng landas, nalalayo na sa Panginoon, hindi na nag-church, ang gagawin natin? Tutulungan natin siya. Okay? Na makabalik. Pero ito, paano natin sila matutulungan? Unang bagay na ating pagbubulay-bulayan. Para matulungan natin sila, alamin muna natin kung sila ba ay nalilis na sa kanilang pananampalataya o hindi. Okay? Kasi paano natin sila matutulungan kung hindi naman natin alam kung nalilis sila? At tanong, paano ko ba malalaman kung ang isang tao ay nalilis na sa kanyang pananampalataya? Dalawang bagay ito. Una, makita natin sa verse 19, not believing in the truth. Not believing in the truth. Malalaman natin kung ang isang tao ay nalilihis na ng landas, nalilihis na ng kanilang pananampalataya kung hindi na siya naniniwala sa katotohanan. Basahin ko. Verse 19. Basahin ko sa NASB. If any among you strays from the truth. Again, basahin ko. If any among you strays from the truth, sabi doon sa Tagalog, kung may kapatid kayong nalilis ng landas, sa English, strays. Sa Greek, planao, meaning to cause, to stray, to lead astray, led aside from the right way, or metaphorically, to sever or pull away from the truth, or a heretic. So, ang ibig sabihin ng stray, ito yung paglayo sa tama. And also, metaphorically, ito yung pagiging heretic. Ano bang ibig sabihin ng heretic? Kasi, alam ko, napapansin nyo, madalas kong sinasabi na itong tao na to, itong grupo na ito, heretical yan o heretic yan. Ano ba ibig sabihin nun? Pag sinabing heretic, share ko lang sa inyo, the term heretic comes from the Greek word heretikos, meaning causing division or able to choose. Sa New Testament, doon sa Titus chapter 3:10, ina-emphasize na ang person na heretic, ito yung divisive. Ibig sabihin, ito yung gustong mapaghiwalay, yung mga bagay-bagay. Yung behavior niya, stubborn, and also, refusal siya to align with sound doctrine. At anong result nun? Pinapracture niya yung unity ng faith sa church. Pag sinabing heretic, ito yung lumalayo na sa mga orthodox teaching, yung mga standard teaching. Pag sinabing orthodox, meaning right teaching. Di ba? Pag napilayan kayo, sa kayo pupunta? Sa manghihilot? Hindi. Paglabas yung buto. Di ba sa orthopedic? Di ba? Kasi pag sinabing ortho means straight, right. Okay? So, pag sinabing heretic, ito yung lumihis na ng landas. Okay? At hindi na tuwid. Ayaw na sa sound doctrine, sa orthodox teaching. Yun ang ibig sabihin ng heretic. At nagkukos na siya ng division. At bakit nagiging heretic ang isang tao? Again, dahil umaalis siya sa katotohanan o truth.
Diba sabi nga doon, strays o stray from the truth. And the Greek word for truth ay aletheia. Ganda, no? Pag magkakaanak pa kami ng isa pa, siguro magandang pangalan, aletheia. Kapag babae, aletheia. Meaning truth. Diba? Tapos pangalan mo aletheia, tapos sinungaling ka, no? Aletheia, nagsinungaling ka na naman. At sabi doon, stray from the truth, ibig sabihin, nalihis na ng landas sa truth, sa katotohanan. And, what is truth? Ano ba yung katotohanan tinutukoy dito? Ito, Galatians chapter 2, verse 5. Galatians chapter 2, verse 5. Ito yung truth na tinutukoy na nalihis ang isang heretic. But we did not yield in subjection to them for even an hour, so that the truth of the gospel would remain with you. Anong katotohanan na tinutukoy dito? Anong truth? At sinasabi ni James, truth of what? Truth of the gospel. Malalaman mo kung ang isang tao ay nalilihis na yung kanyang pananampalataya, kung siya ay lumilihis na sa katotohanan ng gospel. Hindi na naniniwala saan? Sa totoong gospel. Alam niyo ba, marami sa panahon natin ngayon kung ano-anong gospel ang naririnig natin. Meron tinatawag na prosperity gospel. Aware ba kayo sa prosperity gospel? Ito yung mga nagsishare, may mga pastor, may mga churches na nagsasabi na kapag kayo ay nanampalataya kay Jesus Christ, yayaman kayo. Sino bang hindi maniniwala doon, di ba? Kaya maraming mga tao naniniwala sa sa prosperity gospel. Na kapag nanampalataya ka kay Jesus Christ, gaganda buhay mo. Kung may problema ka sa family, maayos yung family mo. Kung may problema ka sa pera, gaganda yung flow ng money sa iyong buhay. Kung gusto mo ma-promote, manampalataya kay Jesus Christ para ma-promote. At tanong, yun ba ang gospel? Yun ba? Si Kristo ba bumaba dito sa lupa, namatay sa krus para ma-promote ka? Ha? Para ma-solve yung love life mo? Yun ba? Kaya maling-mali ang prosperity gospel. Bagamat maraming naniniwala sa ganun. Siyempre, sino bang ayaw Sino bang ayaw yumaman? At meron pa, papangakuan nila, kapag nanampalataya ka, gagaling yung sakit mo. Yes, alam naman natin na ang Diyos nagpapagaling pag pinag-pray, di ba, nanalig ka sa Diyos. Pero si Kristo, hindi namatay sa krus para guminhawa yung buhay mo dito sa lupa. Kaya, aling gospel yun? Meron pa. Ang tawag dito, another wrong gospel na paniniwala ng mga tao, kung tawagin dito, hyper-spiritualism. Para itong mga Gnostic. Parehas ito ng Platonism, na ang sinasabi nila, lahat ng physical ay kasalanan. Makasalanan lahat ng physical. Yung katawan mo, makasalanan yan. Kasi physical yan o material yan. Lahat ng bagay. At kailangan lang kaluluwa mo. At ang maliligtas lang, kaluluwa mo. Yung ba ang tinuturo ng Biblia? Di ba ang tinuturo ng Biblia, merong resurrection of the body. Yung katawan mo muling i-resurrect. Kaya maling-mali ito. Ito ang tinuturo ng mga hyper-spiritualism. Pero akala ng ilan, yun ang gospel. Pangatlo, meron naman naniniwala sa moral therapeutic deism. Anong ibig sabihin nun? Ano ba yung moral therapeutic claims? No, therapeutic. Moral therapeutic deism. Deist ibig sabihin na general term for deity. Deist o deity.
Ibig sabihin God. Pero magkaiba ang theist sa deist. Later, pag-aralan natin yan. Ito, ang tinuturo nila, basta mabuti kang tao, pupunta ka sa langit. Maganda sana pakinggan, di ba? Pero yun ba ang tinuturo ng Biblia? Ang tinuturo ba ng Biblia, maging mabait ka, pupunta ka na sa langit? Di ba ano ba sabi ng Bible? Yung marurumi mo, yung mga mabubuti mong gawa sa harapan ng Diyos, maruming basahan. Paanong maliligtas ka na mabuti mong gawa? Yes, magandang maging mabuti. Maganda yun Pero hindi porkit mabait ka. Sa langit ka didiretso. Okay? Taliwas yun sa katuruan ng Biblia. Malalaman nyo kung bakit yun taliwas. Dahil kung maliligtas ka sa mabuti mong gawa, dapat si Kristo hindi na bumaba dito sa lupa. Di ba? Kaya mo na pala iligtas yung sarili mo sa magitan ng good works mo And then pang-apat, alam ko na pag-aralan natin to nung Friday. Merong umiiral na katuruan na tawag natin dito universalism. Na lahat naman ng tao pupunta sa langit. Ano bang religion mo? Naniniwala ka naman sa Diyos, di ba? Basta ba naniniwala sa Diyos, direkta sa langit yun. Problema. Yung ba sinasabi ng Biblia? Ano sabi ng Biblia? Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one coming to the Father except through me. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama, kundi sa magitan ko lamang. Exclusive ang kaligtasan. Kanino? Sa pananampalataya kay Kristo Jesus. And ano ba ang gospel? Ang gospel, basahin ko lang, 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 4. Ito ang summaries ng gospel na binanggit ni Apostle Pablo. Sabi doon, 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan na sinasabi sa kautusan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. So ang gospel, walang iba kundi nakasentro ito sa buhay ni Jesus Christ, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At anong response natin doon? Repentance and faith. Kawawa ang mga tao na naniniwala sa ibang gospel. Bakit? Walang kaligtasan doon. Dahil ang kaligtasan ay exclusive kay Jesus Christ at sa tamang gospel. At ito nakakalungkot. Yung ilan, hindi lang nalihis sa katuruan ng gospel, kundi nalihis din sa Diyos na pinapatungkulan ng gospel. Diba, alam ko, meron tayong mga kakilala na noon kasama natin, ngayon sa ibang grupo na umatin. Diba? Buti sana kung sa Christian group din diba? Praise God, okay lang. Walang problema doon. Pero napunta saan? Sa Mormonism, MCGI, kila Kibuloy. Diba? Sa Jehovah's Witness, INC, yung mga ganong mga grupo pa napunta. At doon natin malalaman na kung ang isang tao ay nalilihis na sa kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, nalihis na siya sa katotohanan, sa truth ng gospel. Kapag may kilala kayo na nalihis na yung kanyang paniniwala, anong gagawin natin? Titignan lang ba natin? Tutulungan natin. Mamaya, titignan natin kung paano siya matutulungan. Pero tuloy tayo. Pangalawang bagay. Paano natin masasabi na isang tao nalihis na ng landas? Pangalawa, living in sin. He or she is now living in sin. Verse 20, sabi doon, let him know what he who turns a sinner from the error of his way. Malalaman mo ang isang naligaw o naliligaw saan? Sa kanyang pamumuhay. Kung siya ba ay namumuhay saan? Sa kasalanan. At
Saan ba nagsisimula? O ano ba ang starting point ng isang tao o isang mananampalataya, so-called Christian, na nalihis ng landas o namumuhay na sa kasalanan? Unang-una yan, di ba katulad na pinag-aralan natin last Sunday, bago mamuhay sa kasalanan yan, hindi naman automatic Kristiyano ngayon, nag-church, active sa church, tapos namuhay agad sa kasalanan. Hindi gano'n. Mag-i-start yan saan? Una, hindi na nagpe-pray, di ba? Ang sunod, hindi na mag-aaral ng Bible. Okay lang sa kanya na hindi siya nagpe-pray. Hanggang sa makasanayan niya na, di ba? At anong mangyayari? Unti-unti, babalik na sa dating gawin. Kung paano siya magsalita noon, bumabalik na naman. Kung paano siya mag-isip noon, bumabalik na naman. Hanggang sa paunti-unti, palala na naman. Hanggang sa ano? Babalik na naman sa dating buhay. Hindi na mag-church. Hindi na pupunta sa gawain. At balik na naman sa dating gawain. Dati naglilingkod sa Diyos, ngayon iba na ang pinaglilingkuran. Dalawa lang naman yan eh. Kung hindi ka maglilingkod sa Diyos, sino ba bang ibang paglilingkuran mo? Diba? Si Satan. Kung hindi sa Diyos yan, automatic kay Satan yan. Okay? Wala ka naman ng ibang paglilingkuran, di ba? It's either God or Satan. Wala namang mala Diyos eh, o mala Satanas. Dalawa lang yan. Naglilingkod ako sa mala Diyos or mala Satan. Walang ganon. It's either you're serving or you're living your life for God or you're living your life for Satan. And then, anong gagawin natin sa mga taong ganon? Na nanlihis na sa katotohanan at yung buhay nila nalalayo na sa Panginoon. Anong gagawin natin? Kakamuyan ba natin sila? Kakainisan ba natin sila? Ito, hindi na nag-church to. Sabihin natin, yung ba gagawin natin? Ha? Yung ba sasabihin natin? Ha? Sasabihin ba, ikaw, hindi ka na nag-church, ha? Anong gagawin natin sa mga ganon? Lalayuan ba natin sila? Ay, ayoko nang lumapit dyan. Baka mahawa ako dyan kasi hindi na nag-church yung mga yan eh. Baka mahawa ako. Hindi na rin ako Ganun ba ang gagawin natin sa kanila? No. Basahin natin yung text. Verse 19 to 20. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Ang sino man makapagpabalik sa isang makasalanan tungo sa wastong pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nakapawi ng maraming kasalanan. Dalawang bagay ha. Kapag meron kayo kakilala, alam ko may kakilala kayo. Okay? Na nalihis na ng landas. Na may iba ng pinagkakabalahan. Hindi na sa Diyos ang pinagkakaabalahan. At na iba na rin yung paniniwala. Anong gagawin natin sa kanila? Ito, dalawang bagay. Una, akayin natin sila. Okay? Akayin natin sila. Tungo saan? Sa church. Pangalawa, sikapin natin na mapabalik sila sa church. Okay? Huwag natin, susungitan. Huwag natin iinisin lalo. Baka mas lalong lumayo yun sa church. Pero tama naman na sabihin sa kanila kung ano man yung katotohanan na dapat nilang gawin, pero in a nice way, dapat makita sa atin yung pag-ibig. At paano natin sila maaakay at paano natin sila mapapabalik? Sa pamamagitan ng gospel. Wala nang iba. Diba? Share mo yung gospel. I-remind mo sa kanya. Sabihin mo, kapatid, huwag na tawag kapatid ko, baka hindi talaga kapatid mo sa'yo. Sabihin mo,
Friend, hindi tama yan. Okay? Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ang nais ng Diyos, tumalikod tayo sa kasalanan at manampalataya. Ganun. I-remind sa kanya si Kristo na matay sa krus para sa kasalanan at dapat, magpapatuloy pa ba tayo sa kasalanan? Sabi ni Paul, hindi na. Dahil si Kristo ay namatay alang-alang sa ating kasalanan. Dapat sikapin natin na ma-share sa kanila, ma-remind sa kanila ang gospel. At ito, kaya dapat may assignment tayo after nito. Isipin natin yung mga tao na nalalayo na sa Panginoon. At anong gagawin natin? Sikapin natin na maakay sila at mapabalik sila sa Panginoon. Sa magitan ng pag-share ng gospel. Bakit natin sila aakayin? Bakit natin sila sisikapin na mapabalik? Dalawang bagay again. Para maligtas sila. Una, sa kasalanan. Dahil alam naman natin kung ano ang iyong tinanim, aanihin mo yan. Kaya, merong kasalanan na anong dulot? Kamatayan. At ito'y pinakamatindi. Pangalawa, bakit natin sila sisikapin na maakay? Para sila ay maligtas mula sa kapahamakan ng kasalanan. Ano ba yung kapahamakan sa kasalanan? Hell. At napakaganda. Basahin kayo talata, Verse 20. Sino mang makapagbalik sa isang makasalanan tungo sa wastong pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan. At ano yung kamatayan na tinutukoy dito? Ikalawang kamatayan. Basahin ko Revelation chapter 21 verse 8. Ito ang sabi. Ito ang ikalawang kamatayan. Sabi doon, subalit malagim ang kasasapitin ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kaalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Naliligtas natin sila sa ikalawang kamatayan. Tayo ay nagiging instrumento ng Diyos. At yun ang pinakamabigat na kamatayan. Ikalawang kamatayan. At saan yun? Sa lake of fire, sa hell. Imagine mo, kapag sinikap mo yung isang tao na nalayo sa katotohanan ng gospel, na ililigtas mo sila. Hindi naman ikaw yung Savior, Si Christ ang Savior. Ikaw yung ginagamit ng Diyos para maligtas at hindi mapahamak ang mga ito. Na-experience mo na ba na may isang tao na muntik ng madisgrasya tapos dahil tinulungan mo kaya hindi na disgrasya? Ganun. May mga time, di ba? May mga time na yung isang bata malalaglag tapos bago siya nalaglag, nasa lumo. Di ba? Maganda yung sa pakiramdam, di ba? Pero isipin mo, yung isang tao ang destinasyon na dapat sa impyerno dahil nalis na landas, pero kung yung ginamit ng Diyos para hindi siya mapahamak, para siya ay maligtas. Hindi ba maganda yun? Kaya bilang isang mananampalataya, as we end, pati pagtatapos, bilang isang mananampalataya, kung totoo tayong mananampalataya, gagawin natin yung best natin para maakay ang mga taong nalilihis na ng landas. Yung mga taong hindi na nag-church,
Okay lang sa kanila na hindi mag-church. Yung mga tao na namumuhay na sa kasalanan, na dati natin kasama sa church, o dating sinasabi nila, Kristiyano sila, namumuhay na sa kasalanan. Pinakamainam na gawin, i-remind sa kanila ang gospel ng Panginoon. Sana maging challenge ito sa atin, na kung sino man, yung tao na pumasok sa ating isip, sigapin natin na sila yung maakay, matulungan, na mamabalik sa Panginoon at maniwala sa gospel. Let's all stand up. Let's pray. Aming Ama, maraming salamat sa oras na ito. Tunay nga, Panginoon, na kami bilang isang Kristiyano, mahalin din namin, Panginoon, ang mga tao na nalihis na landas. Maging concerned kami sa kanila na hindi sila mapahamak sa impyerno. Dalangin namin na gamitin mo kami. Sa ganun matulungan sila. Sa ganun matest kung ang kanilang pananampalataya ba ay totoo at genuine. Kaya God, maraming salamat, Panginoon. Ito pang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.